Magandang araw. 16 mula sa 17 barangay ng Olongapo ang walang awang niragasan ng tubig baha na dulot ng habagat na lalong pinaigting ni Bagyong Odette nitong umaga ng Lunes, September 23, 2013. Hindi inakala na ganito kalala ang magiging epekto sa syudad. Marami ang na-stranded at nasa bubong ng mga bahay na nag-aabang ng saklolo mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ang inilarawan ni Angie Layog na head ng DRRMO. Actually, wala na halos si Typhoon na Odette. Nakalabas na ng bansa yan. Ano niya na yung habagat. Noong linggo ng gabi pa lamang, minomonitor natin yung mga water level natin sa mga bridges. At bandang alauna, tumaas yan. Every hour, minomonitor natin. Nakikita natin na tumataas talaga ang tubig. Ang pagdating ng alas 4, doon pagdating ng alas 4, biglang nagbago yung alert. Biglang nag-orange siya. Ibig sabihin, mas yung tubig nababagsak at mas mabilis ang pagbagsak ng kaya makikita nyo 4:30 pa lang bumabaha na tayo ng umaga. Kaya ang inano natin sa mga kababayan natin, mag-ingat po tayo, sumunod tayo, pag pinapaalis na po tayo ng ating mga officials, magsilikas na po tayo, wala pong mawawala at sisiguraduhin ko po sa inyo na buhay tayong lahat pag sumunod tayo lamang sa mga otoridad. 600 pamilya o kulang sa 2,000 individual ang nailikas sa mga evacuation centers na binigyang tulong ng City Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Gonzalo Pascua. So kami po mga sa social welfare talagang binuksan namin lahat ng mga evacuation centers nung mismong aktual na pagbaha. So nung kasagsagan ng baha, nakapagbukas tayo ng 16 na evacuation centers. 6 sa mga pampublikong eskwelahan ang nagsilbing pansamantalang tirahan ng mga evacuees at kasabay na din dito ang pagsususpindi ng klase ng halos isang linggo. Narito ang panayam kay OIC at Schools Division Superintendent Chessy Ferrer. Sa evacuation po, meron pong 6 na schools ang naging evacuation center, 37 pong classroom dun sa 6 na school ang nagamit. Meron pong 31 families yung nag-evacuate. Person in authority na pwedeng mag-declare po ng suspension ay yung chief executive, local government executive. In our case po, yung ating pong mayor. Ngayon po, ang nagiging arrangement po namin sa City Council, sa City Disaster Risk Reduction Management, ay ang advisor po natin siyempre po yung CDRRMO, si Mr. Layog. Kasi po sila po yung mayroong technical capability para mag-advise kung kailangang masuspend o hindi. Walang patidang pagdating ng tulong para sa mga nasalanta. Tulong-tulong ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Roland Paulino sa katauhan ni First Lady Cynthia Paulino, NGOs, religious groups, private sectors, sa paghahatid ng mga relief goods sa mga barangay na nasalanta. Ito ang pahayag ni Leonie Jimenez ng Barangay Affairs Office. Hanggang sa ngayon at continuously pa yon, maman kami doon sa relief operations. Inaalam namin kung saan yung mga areas na talagang affected nung nangyaring mga sakuna, ilan yung mga dapat na beneficiaries o yung mga victims, at pagkatapos kino-coordinate namin sa Mayor's Office at sa CSWD kung ilan ba yung dapat na dalhin namin ng mga reliefs doon to be given to the victims. Siyempre yung mga yan depressed yan So, ang unang-unang instruction sa amin ni Mayor, pag dumating kami sa area, kailangan naka-smile kami para pagkadating doon, at least makita man lang kami nila, natutuwa na sila. And then pagka inalam namin ilan sila doon, nagdadala kami ng foods, nagdadala kami nung una nga, nagdala pa kami ng mga tuwalya, ng mga kumot, banig, nakakatulong din namin ng mga CSWD, and then pagkain at yung mga relief. Umabot sa 170 million pesos ang estimated cost of damage sa mga pag-aari. May mga bahay na lubog sa hanggang bubong na tubig baha.
mga business establishments na pinasok din ng tubig, mga eskwelahang nagmistulang ilog, mga sasakyang lubog at inagos ng tubig, at mga pader na nabuwal. Narito si Engineer Ed Santos ng City Engineering Office. Ang estimate namin almost sa 170 million sa infra at saka sa mga roads and bridges, sa riprap natin, slope protection, pa natin yung mga landslide na nangyari. So, umabot to almost sa 170 million. Sa ngayon, na-clear na namin ang City Hall, yung paligid niya, yung palengke, almost nasa 80% na rin tayo, tsaka yung paligid noon. Yung OSES, ganun din, almost finished na rin. At yung National Highway ay kasalukuyan, passable na po lahat. Nang humupa ang tubig baha, nag-iwan ito ng makapal na putik at mga sirang gamit na wala ng pakinabang kundi ang ibasura na. Ito ay tulong-tulong na inaksyonan ng mga barangay sa pakikipagtulungan ni Congressman Jeffrey Conghun at Environment and Sanitation Management Office. Ating pakinggan si Dante Ramos na pinuno ng departamento. Actually, sa prioritizing, ang ginagawa namin, inuuna namin talaga yung basura. What we call the basura, yung regular na basura. Sa ngayon, lahat ng barangay natin ay kinukunan namin ng basura. Inaiiwan talaga yung mga slab, yung mga troso, yung mga kama, yung mga sopa. Pero yung regular na basura na talagang dapat hakutin, ay kailangan nating hakutin. Ipa-priority natin yan. Pagkatapos na regular na to, kukunin namin yung mga kama, yung mga sopa, then yung mga troso. Konting pasensya pa po kung hindi namin nahakot yung basura nyo. Ipapangako naman namin sa inyo, within 2 weeks siguro may babalik namin sa normal itong problema natin ito. Sana po, magsama-sama tayong lahat ng mga tiga-Olonga po. Alam natin, kayang-kaya natin lahat ito. Masinop na pag-aaral ang ngayon ay binibigyang prioridad ng City Planning and Development Office upang mahanapan ng pangmatagalang lunas ang malalim na pagbaha. Ating pakinggan ang paliwanag ni Architect Tony Carbalde. If you notice, parehas ang pattern niya. So the cause is the same. No? Ang problema lang, doble ang amount ng ulan, tapos doble ang bilis ng pagragasa ng flood. So dito sa map makikita mo yung mga orange points. Diyan dapat na-concentrate ang desilting, hindi lang dito sa sa Kalaklan tsaka sa part ng hindi ma-prevent ang flooding per se. Pero mapapabilis natin yung pagbaba niyan, tsaka yung destructive effect mababawasan natin kung mag-concentrate dito sa orange points ang desilting. Hindi dapat mag-desilting lang dito sa Kalaklan River tsaka dun sa mouth of the river. Dahil yan, kusang lalabas yan eh. Kahit pa nasalanta ang syudad, ang City Hall ng Olongapo ay bukas pa din sa lahat ng nangangailangan ng serbisyo publiko. Ito ay mariing tugon ni City Administrator Mamerto Malabote. As of now, normal na dahil more or less naayos na natin kapaligiran. We have cleaned up the mess caused by this recent flood at everything is going normal. Marami na apektuhan. Almost, I would say, mga 90% ng mga empleyado natin dito were affected by the recent flood. Yes, they're very cooperative. In fact, nandito ang karamihan, nagbo-volunteer, magre-repack, naglilinis. Ngayon, ang lahat ng endeavor ng mga empleyado is devoted towards cleaning the mess that we have. At dahil nga sa laki ng pinsala ng syudad ay napagkaisahan ng buong konseho ng Olongapo sa pangunguna ni Vice Mayor Rodel Cerezo ang pagdedeklara ng city bilang under state of calamity. Atin siyang pakinggan. We have prepared the declaration of state of calamity, and of course with the approval of our city mayor then. And bilang acting mayor, in-estimate namin ng disaster natin through Angie Layug and Administrator Camer Malabote, the engineering, the CPDO, and the other agencies na kaya naman nating pumasok doon sa mga requirements na makapag-declare tayo ng state of calamity para naman yung ating calamity fund
ay magamit natin sa re-restore ng mga kalsada natin, ng mga nasirang mga buildings natin, yung mga nasirang mga tulay natin. Kasi ito yung isang magiging source of fund natin para magkaroon tayo ng budget dito sa mga infrastructure na nasira natin. At the same time, pag nag-declare tayo ng state of calamity, ay matutulungan din natin ang mga mamamayan natin na makakuha ng kanilang mga konting pondo through calamity loan. Basta ibibigay lang namin yung resolution approved by the City Council sa mga agency natin katulad ng SSS, ng Pag-ibig, ng GSIS. Then, of course, sa mga barangay natin, once na na-declare tayo ng state of calamity sa city, ang mga barangay natin automatic ay magagamit din nila yung kanilang mga calamity fund para makatulong sa pagre-restore ng kanilang barangay. Biglaan naman ang pag-uwi ni Mayor Paulino galing sa official trip niya sa Estados Unidos. Iniwan niya si Kagawad Jong Cortez para tapusin ang Sisterhood Pact ng Olongapo sa Virginia Beach, Virginia, USA. Tuloy ang pakikipagkoordinasyon ni Mayor Paulino kahit na nasa ibang bansa pa siya noong mga nakaraang araw. Pinili niyang umuwi at asikasuhin ang sitwasyon ng syudad. Ang official ang dahilan ng biyahe natin, ito ay isang official trip. Ito ay Sisterhood City ng Olongapo City at saka Virginia Beach. Sumunod, dapat magsasalita ako doon sa mga taga-Olongapo sa San Diego na naka-schedule siya ng Miyerkules. Kaya lang, linggo doon, natapos kami linggo eh. At yung linggo na yon, Lunes dito. Kaya lang nagtatawagan nga kami nung dito ni City Administrator Mer Malabote tsaka nung misis ko, si Madam Cynthia, na tumataas nga yung tubig. At habang tumataas yung tubig, ay kausap ko naman si Ambassador Harry Thomas. At sabi niya siya ay willing tumulong at ire-ready niya lahat yung mga tao na kinakailangan mag-ready. At habang pataas yung tubig, nakamonitor ako eh. Nung malaman natin yon, walang isip-isip, antimano, cancel lahat yung ang lakad natin doon. Ang ginawa ko na lang, pinapunta ko na lang si Kagawad Jong Cortez on my behalf. At pagdating ko nga, ayun, hindi pa ako natutulog, dire-diretso agad trabaho. Pagdating ko gabi, nag-inspection agad ako. Well, ako naman nagagalak at lahat naman ay nagtrabaho ng maayos. Nagtrabaho ang City Administrator, nagtrabaho lahat ng mga department head, nagtrabaho si Vice Mayor at ang buong konseho. At natutuwa naman ako sa pagsasama-sama at maraming taon dumating at kahit na wala po ako, dire-diretso naman yung ating pagbibigay ng utos sa mga naiwan dito kung ano dapat gawin. Marami tayong nilalapitan. Ito para sa mga kababayan natin, ang lahat po ng tulong ay kailangan natin ngayon. Mga banig, unan, damit na hindi nyo ginagamit, kung meron kayong bigas, dilata, noodles, lahat po yan. At kailangan po natin. At yan ay hindi naman po mapupunta sa wala. At itiyakin namin na kayo ay appreciate namin. Dahil lahat po yan ay accounted for. At ito po ang nakalap na balita ng Batangapo News TV tungkol sa habagat na sumubok sa ating mga Olongapeño. Magtulong-tulong tayo at sama-sama sa ating muling pagbangon. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Abigail Gracia Legaspi. God bless Olongapo.